components of a motherboard, of an older motherboard, I should say. Okay? So this is the architecture or the design of an old motherboard. So tingnan natin ano yung mga components na makikita natin dito. So first among the list is the so-called CPU socket where the CPU is being housed. Okay, so dito natin ilalagay yung ating CPU. Okay, so merong dalawang variation yan. Meron tayong tinatawag na land grid array at pin grid array. Pag land grid array, ito yung CPU socket na merong mga butas or holes which being used by the Intel company para dun ilalagay yung CPU na merong pin. Yung isa naman, yung tinatawag nating pin grid array which has pins or yung parang mga needle-like na maliliit. Yun naman yung ginagamit para sa mga AMD CPU. So that is the CPU socket. Next, we have the so-called chipsets. So sa chipsets naman, meron tayong dalawang component. Yun yung north bridge at saka south bridge. Yung north bridge ay siyang controller ng tatlong pangunahing components. Yung sa CPU, sa memory, at sa video card. Okay, while about yung south bridge, controller naman siya ng data na galing sa mga storage drive na nakakabit dito sa ating storage connectors. Ganun din, yung data na galing sa mga expansion cards kagaya ng sound card. Ano na nandito sa may PCI slots or PCIe slots. So, yung mga data na galing dito ay pinupunta niya sa south bridge and connected sila with the north bridge. So, say for example, magkikiin tayo ng data sa keyboard. Okay, so magkikiin tayo ng data sa keyboard. Ita-type natin sa keyboard, for example, letter A. Papasok siya sa system unit. Pupunta siya muna sa memory or the so-called RAM, random access memory. Then, saka siya magtra-travel, kukunin siya ni North Bridge. Then, ipapasa niya kay CPU para ma-process yung data. Then, eventually, ibabalik niya kay North Bridge. Then, patungo sa display port natin sa likod para makita sa monitor. Or, from CPU to North Bridge, papunta kay South Bridge. Then, South Bridge, ipapasok niya kay SATA or IDE connector para maisisave sa storage drive na hard disk drive or solid state drive. So, ganun yung process or flow by using the so-called chipset. So, importante itong dalawa na ito, yung North and South Bridge. Then next among the components is the so-called expansion slots. So, itong biniliguan ko rito ng red, this is the group rather of the so-called expansion or pwede ring tawagin na bus slots. So meron tayong AGP, Accelerated Graphics Port or PCIe, Peripheral Component Interconnect Express slots. So ito yung dalawa na yon. Pag AGP slot, ginagamit ito particularly para sa video card or graphics card. Pag PCIe slot naman, ginagamit ito para sa mga sound card or network interface card para magkaroon ng Wi-Fi connection ang desktop computer. So, dito nilalagay yon. Okay, next. We have the so-called memory slots. So, nabanggit ko na kanina that memory slots is being utilized to attach the so-called memory of the computer, which is the random access memory or RAM. Next to the component is the so-called IDE SATA storage connectors. Okay, meaning dito i-connect yung data cable na IDE, dito naman i-connect yung cable ng SATA. Parehas sila ginagamit for storage. Dito sa may IDE, ang nilalagay rito is yung cable patungo sa hard